Kumusta sa inyong lahat? Ang araling ito ay magsisimula sa paalala na huwag nang mabulag sa mga chart ng kapalaran dahil sa isang tingin ko lamang ay malalaman ko na kung ang inyong katandaan ay magiging mapalad o puno ng pagdurusa. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang lihim na bihirang mabanggit sa mga nakaraang turo dahil ito ay masyadong direkta at medyo nakakatakot pa nga ang parang ito. Hindi na ito nangangailangan ng pagbubukas ng mga sinaunang kalendaryo o pagkakalkula ng mga bituin. At hindi mo na kailangang umuwi at tanungin ang iyong ina kung anong oras at minuto kaeksaktong ipinanganak. Aminin natin, marami sa mga nanay sa ating mga lalawigan ang hindi na matandaan ang eksaktong oras dahil sa tindi ng sakit ng panganganak noon. Sapat na ang sabihing ipinanganak ng magbubukang liwayway o nang tumilaok ang manok kaya hindi ito magiging tumpak. Ang ituturo ko sa inyo ay hindi nangangailangan ng kaarawan, kundi salamin lamang o kaya ay pagmamasid sa taong makakasalubong mo sa daan. Sa isang tingin lamang ay malalaman mo na kung ang taong ito ay magkakaroon ng matiwasay na katandaan o mabubuhay ng mag-isa. Kung ang kanyang mga anak ba ay mananatili sa kanyang tabi o tatalikuran siya, kung magkakaroon siya ng perang gagastusin o laging butas ang bulsa, at kung dadapuan ba siya ng malalang sakit o hindi. Sasabihin ko ito ng diretsyo, mas mabilis at mas tumpak ito kaysa sa pagpunta sa mga manghuhula o pagkuha ng mga anting-anting. Alam kong marami ang magrereklamo, lalo na ang mga profesional na tagabasa ng kapalaran, ngunit hindi ko sinasabing walang silbi ang kapalaran. Mahalaga itong gabay, ngunit ang karunungan ng ating mga ninuno ay nakaukit sa buong mundo, sa langit, sa lupa, at sa ating sariling katawan, na itinuturing na isang maliit na universo ayon sa mga sinaunang pantas. May batas ang langit, may tuntunin ang lupa, at may sariling landas ang tao. Ang langit ay may kaayusan. Ang mga bituin at araw ay hindi gumagalaw ng basta-basta. Ang lupa ay may mga bundok at ilog na sumusunod sa agos. At ang tao na pinaka-espiritual na nilalang sa pagitan ng langit at lupa ay may mukha na nagsisilbing mapa ng tadhana. Ang iyong noo ay ang timog na bahagi. Ang baba ay ang hilagang bahagi. At ang mga mata ay ang araw at buwan. Kaya ang iyong mukha ay ang mapa ng iyong kapalaran. Ang pagbabasa ng mukha ay parang pagtingin sa feng shui ng isang lugar. Hindi na kailangang magtanong ng oras ng kapanganakan dahil ang bawat guhit sa iyong mukha ay ang buhay na kasaysayan ng iyong tadhana. Lalo na para sa ating mga Pilipino na nasa gitnang edad na. Labis na nag-aalala sa ating kinabukasan, noong bata pa tayo, lahat tayo ay nagsumikap at nagtrabaho ng husto. Ngunit ang pinakakinakatakutan natin ay ang pagsapit ng edad na 50 o 60. Sa panahong iyon, dapat ay nagre-relax na tayo at naglalaro kasama ang mga apo. Ngunit ang realidad ay marami ang may pera pero mahina ang katawan o kaya naman ay malakas ang katawan pero walang laman ang bangko. Ang mas masakit pa ay ang iwanan ng mga anak at tumandang mag-isa. Kaya ang ituturo ko ngayon ay tungkol sa swerte, sa katandaan. Marami ang nagtatanong sa akin, Dr. Marco Villanueva, may swerte ba ako sa pera? Lagi kong sinasabi na ang swerte sa pera ay para sa gitnang bahagi ng buhay kung saan tayo nagpapakapagod. Ngunit ang kakayahang panatilihin ang pera, dangal at pamilya hanggang sa huli ay ibang usapan. Ang matiwasay na katandaan ay hindi lamang nasusukat sa yaman kundi sa tibay ng iyong imbakan. At upang malaman kung ang iyong katandaan ay mapalad o mahirap, isang bahagi lamang ng mukha ang dapat mong tingnan. Huwag nang magpaligoy-ligoy pa. Tingnan ang dalawang guhit sa iyong mukha na nakikita mo araw-araw
sa salamin pero hindi mo binibigyang pansin, ang mga guhit na mula sa gilid ng ilong pababa sa gilid ng bibig na tinatawag nating mga nasolabial folds o ang linya ng batas at utos. Hawakan mo ito ngayon. Baka sabihin mo na kulubot lang iyan dahil sa pagtanda at gusto mo nang lagyan ng filler sa ospital. Pakiusap, huwag mong gagawin iyan dahil kung sasadyaing burahin ang linyang iyan ay baka mabura rin ang haba ng iyong buhay at autoridad. Sa mukha, ang noo ay para sa kabataan. Ang paligid ng ilong ay para sa gitnang edad. At ang baba ay para sa katandaan. Ang linyang ito ang nagsisilbing tulay o daluyan ng enerhiya pababa sa tradisyonal na karunungan. Ang linyang ito ay simbolo ng autoridad at disiplina, kaya ito tinawag na linya ng batas at utos. Ito ang nagtatakda ng iyong kapangyarihan at swerte pagkatapos ng edad na 50. May nakilala akong negosyante noon sa Makati na sikat noong nasa edad 40 siya ay napakayaman at lahat ay sumusunod sa kanya. Ngunit nang masuri ko ang kanyang mukha ay kinabahan ako dahil ang kanyang linya ng batas at utos ay napakababaw at putol sa isang panig. Binalaan ko siya na mag-ingat sa pagsapit ng edad na 55 dahil may malaking krisis na darating, ngunit tinawanan lang niya ako dahil malakas pa siya at maraming pera. Ang nangyari sa sumunod na taon ay gumuho ang kanyang imperyo, hindi lang dahil sa maling negosyo, kundi dahil sa pangangaliwa na naging sanhi ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Nakuha ng kanyang asawa ang malaking bahagi ng ari-arian bilang settlement at tinalikuran siya ng kanyang mga anak hanggang sa tumanda siyang mag-isa sa isang maliit na paupahang kwarto sa Pasay na may sakit at walang makausap. Ito ang nakasulat sa mukha. Kapag ang linyang ito ay naputol, ang landas ng buhay ay napuputol din. Kaya dapat mong pakinggan ito hanggang huli. Ituturo ko kung anong hugis ang mabuti at masama para hindi mo na kailangang maghanap ng manghuhula. Dahil ang salamin mo na ang magsasabi kung ang susunod na mga dekada ay swerte o hirap, ngunit may solusyon. Kung ang mukha mo ay nagpapakita ng mahirap na buhay dahil ang tadhana ay pwedeng baguhin basta't alam mo ang ugat ng problema. Ngayong tapos na tayo sa panimula, ay dako na tayo sa pinakaubod ng ating aralin. Ang paliwanag kung bakit lumilitaw ang linyang ito ay batay sa simpleng prinsipyo ng pisika. Kailangan nating tingnan ang mukha sa pananaw ng tradisyonal na gamot at filosofiya. Ang iyong mukha ay parang heograpiya ng Pilipinas. Ang noo ay parang matatayog na bundok tulad ng bundok Apo. Ang baba ay parang malalim at malawak na dagat sa dulo ng katimugan at ang ilong na nasa gitna ay parang ang bulubundukin ng Sierra Madre na siyang gulugod ng ating bansa. Ang enerhiya ay dumadaloy mula sa itaas, pababa mula sa noo patungo sa ilong, at ang huling hantungan ay ang bibig. Ang bibig ang nagsisilbing pasukan ng pagkain at labasan ng salita o ang dagat ng buhay. Ngunit may problema. Kapag ang enerhiya ay diretsyong bumuhos mula sa ilong patungo sa bibig nang walang harang, magkakaroon ng baha o landslide. Mawawala ang enerhiya kaya ang langit ay gumawa ng napakagandang disenyo, ang dalawang guhit sa gilid ng ilong at bibig. Ito ang linya ng batas at utos. Bakit ganito ang tawag? Dahil may seryosong kahulugan ito. Parang utos ng isang pangulo o batas ng gobyerno. Noong unang panahon, ang mga linyang ito ay malinaw sa mga lider at matatanda sa pamilya. Dahil simbolo ito ng autoridad, ito ang nagsisilbing dam o harang na nagpapaayos sa daloy ng enerhiya patungo sa bibig na parang kalmadong ilog. Sa kabilang banda, kung ang linyang ito ay malabo o sira, ang buhay ng tao ay walang hangganan at ang enerhiya ay nagkakagulo. Sa medikal na aspeto na hindi napapansin ng mga doktor sa kanluran, ang bawat bahagi ng mukha ay konektado sa ating mga organo. Ang linyang ito ay matatagpuan sa pagitan ng pisngi at bibig, kung saan ang pisngi ay konektado sa baga at ang bibig ay sa bato.
Ayon sa 5 elemento, ang baga ay metal at ang bibig ay tubig. Ang linya ng batas at utos ang tagpuan ng metal at tubig. Kapag ang enerhiya ng baga ay maayos na dumadaloy pababa, nagiging masagana ang tubig sa bato na nagreresulta sa matibay na buto, malinaw na isip at mahabang buhay. Kaya tinatawag din itong guhit ng mahabang buhay. Ang mga matatandang nabubuhay ng matagal ay may linyang umaabot hanggang sa baba, ngunit kung ito ay putol o maraming maliliit na guhit, ang daloy ay barado na nagdudulot ng panghihina ng katawan at hirap sa katandaan. Ang linyang ito ay parang dam ng kuryente sa iyong mukha. Kung ito ay malalim at malawak, kayang ipunin ang yaman at swerte sa paligid ng bibig. Ang ilong ang nagsasabi kung paano ka kukuha ng pera, ngunit ang linya ng batas at utos ang nagsasabi kung mapapanatili mo ito. Marami akong nakikitang negosyante na matangos ang ilong, pero mababaw ang linyang ito. Kaya kahit anong yaman nila ay nauubos din sa mga maling investment o utang dahil ang kanilang imbakan ay may butas. Parang basong may lamat. Kahit anong punong tubig ay tumatagas din. Kaya tandaan, ang linyang ito ang iyong security system para sa kalusugan at yaman sa iyong pagtanda. Kung ito ay maayos, ang iyong naipon ay hindi mawawala kahit anong bagyo ang dumating. Ngunit kung ito ay sira, kailangan mo itong ayusin ngayon bago pa gumuho ang lahat ng pinaghirapan mo. Ngayon, ay ituturo ko ang 3 babalang senyales sa mukha na dapat mong bantayan dahil ito ay parang pulang ilaw na babala mula sa langit. Ang unang uri ay ang maikli, mababaw at mahinang guhit. Ito ay yung halos hindi makita kahit nakangiti o hanggang kalahati lang ng pisngi at hindi man lang umabot sa bibig. Ang ibig sabihin nito ay maikli ang daloy ng iyong enerhiya at kalahati lang ang nagawang dam para sa iyong swerte. May kilala akong isang trabahador sa isang pabrika sa Laguna na magaling sa kanyang trabaho. Noong edad 4 na po siya ay maunlad. Ngunit ang kanyang linya sa mukha ay napakababaw at mas maikli ang kaliwa kaysa sa kanan. Binalaan ko siya, si Mang Pedro, na mag-ingat pagdating ng edad na 55 at huwag munang magpalawak ng negosyo, pero hindi siya naniwala dahil marami siyang order at balak pang magbukas ng sangay sa ibang bansa. Nang dumating ang tamang panahon, nagkaroon ng krisis sa ekonomiya, nawala ang kanyang mga kliyente at nagsara ang kanyang pabrika, nawala ang lahat ng kanyang ari-arian at nagkautang pa. Ang masakit ay naghiwalay sila ng kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay hindi na sumasagot sa kanyang tawag dahil sa takot sa utang. Ang maikling guhit ay babala ng malungkot na katandaan. Ang pangalawang uri ay ang putol na guhit o yung may linyang humaharang na parang hiniwa ng kutsilyo, parang bumabiyahe ka sa expressway na biglang naputol ang tulay. Ito ay babala ng hindi inaasahang sakuna o malalang sakit dahil ang linyang ito ay may kinalaman din sa haba ng buhay. Ang pagkaputol nito ay nagpapahiwatig ng aksidente o operasyon. May isang lola akong naging pasyente, si Aling Maria, na ang mga guhit niya ay putol-putol. At nang tanungin ko siya ay umiyak siya dahil noong edad 57 ay nabundol siya ng tricycle sa palengke at nadurog ang kanyang balakang na naging sanhi ng pagkakaratay niya sa ospital ng 3 taon. Kung makita mong putol ang iyong guhit, mag-ingat ka sa mga delikadong lugar, magpa-check up ng regular, at gumawa ng kabutihan para maiwasan ang panganib. Ang ikatlong uri ay ang pinakamapanganib na tinatawag nating ahas na pumapasok sa bibig. Ito ay kapag ang guhit ay bumabaluktot papasok sa loob ng bibig imbes na pabalot sa labas. Sa mga lumang libro, ito ay tanda ng pagkagutom o matinding hirap sa panahon ngayon. Maaari itong ihalintulad sa mga sakit sa lalamunan o tiyan na nagiging sanhi para hindi makakain ang tao kahit mayaman ka pa. Kung hindi mo naman ito malunok dahil sa sakit o kailangan mong dumaan sa tubo, sa ilong, ito ay isang uri ng pagkagutom sa modernong panahon. Isa pa,
ay ang matinding kalungkutan at kahirapan tulad ng isang matanda sa Quiapo na may ganitong mukha dahil sa kanyang masamang ugali noong bata pa siya, ay tinalikuran siya ng lahat at namatay siyang mag-isa sa isang kwartong puno ng basura na hindi agad nalaman ng iba. Ito ang babala ng mukha. Kung nakikita mo ang mga senyales na ito, huwag agad mawalan ng pag-as dahil ang mukha ay salamin ng isip. Kung magbabago ang iyong kalooban, magbabago rin ang iyong mukha. Ang mga guhit na ito ay hindi nakaukit sa bato kundi sa iyong laman at dugo na pwedeng magbago kung magbabago ang iyong paraan ng pamumuhay. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga taong tunay na mapalad. Yung mga mayaman na iginagalang at laging masaya ang pamilya. Kung titingnan mo ang mga matagumpay na lider o mga matatandang iginagalang sa probinsya, makikita mong ang kanilang linya ng batas at utos ay malalim, mahaba, at malawak. Ito ay nagsisimula sa gilid ng ilong at bumabalot sa bibig hanggang sa baba na tila isang gintong kandado. Ito ang susi ng iyong imbakan ng pagkain at pundasyon ng buhay. Dahil ang bibig ang pasukan at labasan ng yaman, kung ang guhit mo ay mahaba at nakabalot sa bibig, parang may kuta ka na pumoprotekta sa iyong yaman. Kahit gaano kalaki ang gastusin ng iyong mga anak o kahit may mga manloloko sa paligid, hindi basta-basta mauubos ang iyong pera dahil may kakayahan kang itago at protektahan ito. Ang taong may ganitong guhit ay may kakaibang autoridad. Kahit hindi siya sumisigaw, ay iginagalang siya ng lahat dahil sa bigat ng kanyang presensya. Ang linyang ito ay bunga ng prinsipyo, katapatan at liderato na binuo mo noong kabataan mo, kaya pagdating ng katandaan ito ay nagiging simbolo ng respeto kung saan ang bawat salita mo ay batas sa loob ng bahay. Ang ganitong mukha ay hindi basta-basta ipinanganak, kundi nilikha sa pamamagitan ng tamang pamumuhay. Ang mga kabataang nag-aalala na wala pa silang ganitong guhit ay huwag matakot. Dahil lilitaw lamang ito ng maayos pagpasok ng edad na 50. Ito ay patunay ng iyong mga tamang desisyon at pananagutan sa buhay. Bawat tamang desisyon at bawat tulong sa kapwa ay nagpapalalim sa linyang ito. Upang magkaroon ng ganitong mukha, kailangan mong magkaroon ng paninindigan. Huwag tumakas sa responsibilidad at maging tapat sa iyong salita. Kung palagi kang nag-aalinlangan o umiiwas sa problema, hindi lalalim ang iyong guhit at ang swerte mo ay tatakas lang. Kung gusto mo ng gintong kandado sa iyong katandaan, maging taong may prinsipyo ka ngayon pa lamang. Dahil ang guhit na iyan ay hindi nabibili ng operasyon kundi ng pawis at tiyaga. Bilang isang doktor, si Dr. Marco Villanueva, ay sasabihin ko sa inyo na ang linyang ito ay isang dashboard ng iyong kalusugan. Ang paglitaw ng mga mantsa o pagkaputol ng guhit ay hudyat ng iyong mga organo na humihingi ng saklolo. Ang mga doktor sa kanluran ay baka irekomenda ang laser o filler. Pero sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Ang paglalagay ng filler sa linyang ito ay parang pagbasag sa bumbilya ng babala sa iyong sasakyan habang umuusok ang makina. Maaring mawala ang pangit na guhit, pero hindi mo na malalaman kung sumisigaw na sa sakit ang iyong baga o bituka. Ang linyang ito ay dinadaanan ng mga channel ng enerhiya ng baga at malaking bituka. Ang baga ay sumisimbolo sa katibayan, kaya ang taong may malakas na baga ay may matibay na balat at malinaw na guhit. Ang mga taong laging inuubo o madaling hingalin ay may mahinang enerhiya sa baga kaya ang kanilang guhit ay mababaw o putol-putol. Isa pang seryosong senyales ay ang pagkakaroon ng itim na mantsa o pangingitim sa linyang ito. Hindi ito basta kulay lamang kundi dumi sa iyong malaking bituka. Kapag ang mga lason sa bituka ay hindi na ilalabas dahil sa tibi o iba pang problema, ang laso nito ay umaakyat sa mukha at nagiging mantsa. Kung ang guhit mo ay madilim at walang kintab, maaari itong babala ng malalang problema sa bituka. May pasyente akong si Mang Juan na may itim na mantsa sa gilid ng bibig at nang tanungin ko siya,
ay sinabi niyang normal naman daw ang pagdumi niya tuwing ikatlong araw. Ngunit pinilit ko siyang maglinis ng bituka pero hindi siya naniwala. Hanggang sa paglipas ng ilang buwan ay na-diagnose siya na may malalang sakit sa bituka. Kapag ang loob ay bulok, hindi magiging malinaw ang labas. Ang kulay ng guhit ay dapat parang banayad na dilaw o kulay ng balat na malusog. Kung ito ay maputla o mukhang tuyong balat ng kahoy, hudyat ito na ubos na ang iyong enerhiya. Huwag itong takpan ng make-up kundi linisin ang iyong bituka at alagaan ang iyong baga, iwasan ang paninigarilyo at uminom ng sapat na tubig para bumalik ang kintab ng iyong mukha. Ang pagpapaganda ng mukha ay dapat magsimula sa paglilinis ng katawan at hindi sa pagtatapal ng kolorete. Ngayon ay ibibigay ko na ang aking reseta. Para mabago ang inyong tadhana, walang anting-anting kundi disiplina at gawa. Ang unang gamot ay para sa katawan. Iwasan ang lahat ng malalamig na pagkain at inumin, tulad ng halo-halo na puno ng yelo o malamig na tubig dahil ang lamig ay pumipinsala sa baga. Uminom lamang ng maligamgam na tubig sa loob ng 3 buwan at makikita mo ang pagbabago sa iyong balat. Magsanay din ng tamang paghinga gamit ang tiyan tuwing umaga para lumakas ang iyong baga. Ang pangalawang gamot ay para sa isip. Ang mga taong may pangit na guhit ay madalas na mainit ang ulo at puno ng galit. Ang galit ay nagpapagulo sa mga guhit sa mukha, kaya simulan ang pagngiti sa harap ng salamin araw-araw. Ang tunay na ngiti ay nagbubukas sa iyong mga guhit at ginagawa itong gintong kandado. Ang pangalawang gamot ay para sa isip. Ang mga taong may pangit na guhit ay madalas na mainit ang ulo at puno ng galit. Ang galit ay nagpapagulo sa mga guhit sa mukha, kaya simulan ang pagngiti sa harap ng salamin araw-araw. Ang tunay na ngiti ay nagbubukas sa iyong mga guhit at ginagawa itong gintong kandado. Ang ikatlong gamot ay ang pinakalakas. Ang paggawa ng kabutihan ng walang nakakakita o ang tinatawag na lihim na merit. Kung putol ang iyong guhit, ibig sabihin ay ubos na ang iyong swerte. Kaya kailangan mong mag-charge sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. May isang disipulo ako na nawalan ng lahat dahil sa pagkalugi ng negosyo at putol ang kanyang guhit. Pinayuhan ko siyang mag-volunteer sa mga bahay ampunan o ospital. Pagkalipas ng 3 taon, bumalik ang kanyang pamilya at may tumubong maliit na guhit na nagdugtong sa kanyang naputol na linya. Ito ang tinatawag na guhit ng kabutihan. Ang langit ay magbibigay ng tulay kung hindi ka susuko. Ang tadhana ay nagbabago habang nagbabago ang iyong puso. Huwag mong pakialaman ang iyong mukha sa pamamagitan ng operasyon, kundi sa pamamagitan ng tamang pamumuhay. Ang pinakamalakas na feng shui ay nasa loob ng iyong puso. Ang pagbabasa ng mukha ay nagmumula sa isip at ang tadhana ay nagbabago base sa pagbabago ng iyong kalooban. Kung gusto mo magbago ang iyong buhay, simulan mo sa paggawa ng kabutihan ngayon. Pakiclick ang like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga ganitong impormasyon. Mag-iwan din ng isang maikling panalangin sa comment section para sa iyong pamilya dahil ang salita ay may kapangyarihan. Ako si Dr. Marco Villanueva. Naniniwalang ang langit ay laging nagbubukas ng landas para sa mga taong may mabuting kalooban. Hanggang sa muling pagkikita, salamat sa inyong lahat.